Yan, be filled with the Spirit. So, obviously, may kinalaman po ito sa Holy Spirit, ano? Kasi hindi po tayo mapupuno o mapupuspos ng Espiritu ng ating Panginoon without the Holy Spirit. Kaya nga, ang isang Kristiyano without the Spirit of God, it is nothing but Amen. po yan. Kaya makikita mo yan, ang daming bagay na kulang. Ang daming bagay na parang hindi talaga papasok sa standard po talaga ng Panginoon because with the help of the Holy Spirit, doon natin nagagawa yung kalooban ng Panginoon. Okay? Kasi sabi po dito sa kanina po binasa natin, huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan na maayos na pamumuhay. Sa halipay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. So alam niyo po ba, ang paglalasing ay hindi lamang po sa mga bagay na siguro sa mga alcoholic beverage, hindi lang po sa mga alcoholic drinks, or to the things that we give our last. Doon sa mga bagay din na nilalagyan po natin ng ating pagnanasa. Kung minsan doon po tayo nalalasing, siguro nalalasing tayo sa kayamanan ng mundo, nalalasing tayo sa kalayawan ng mundo, nalalasing tayo sa mga bagay-bagay sa mundo. So, isang bagay po yun kung bakit yung Holy Spirit po ay hindi makapuno sa buhay po natin. What is feeling of the Holy Spirit? To be filled with the Spirit is to be controlled by the Spirit. Yan. Ito po magpapahayag po sa atin kung tayo po ay talagang napupuno ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko dito, to be filled with the Spirit is to be controlled by the Spirit. Kontrolado na po yung mga galaw po natin, yung kilos natin, yung pamumuhay natin, the way we think, the way we act, the way we speak. Kontrolado na po ng Holy Spirit po yan. Kaya nga, makikita po natin, very limited na po tayo sa pagalaw po dito sa mundo ito. Hindi na po natin magawa yung mga bagay-bagay sa mundo dahil mayroong banal na Espiritu Santo na nagparawal sa atin. Amen. The Holy Spirit comes into the believer at new birth. Pag tayo po yung pinanganak na muli, yung mga nagsasabi po na born again ako, obviously, dapat meron na po tayo Holy Spirit sa katawan po natin. No? Sino hindi yung born again na? Yan, praise the Lord. Kung born again na po tayo, meron na po tayo itong Holy Spirit. At ito po yung nagpapabago rin po sa atin eh. Kaya nga, hindi po tayo, we never be born again kung tayo po hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Bakit? There is no changes happen to you. Walang pagbabago mangyayari sa atin. Yung dating gusto natin, yung dating mga kinagigiliwan natin o kinaiibigan po natin, yun pa rin po yung iibigin po natin kapag tayo po yung walang Holy Spirit. When one is filled, He gives the Holy Spirit complete control. Pag sinabing complete control, lagi tayo nakaka-acknowledge na po sa gusto na lang ipagawa sa atin ng Espiritu ng Diyos. Amen. At hindi na po nasusunod yung po sa atin. Okay, palawagin pa po na dito. What happens when one is filled with the Spirit? Ano po ba mangyayari kapag ang isang Kristiyano ay puspos o puno ng Espiritu ng ating Panginoon? Una-una, church and family life are affected. Yung iyong pag-church, yung iyong pamilya, apektado po itong buhay ito na mayroong Holy Spirit. Amen. Bakit po ba? Kasi makikita po natin yan, when you go churching, kapag nag-church ka, makikita mo yung character mo is among the character of Christ Jesus na makikita na sa iyo yung highly reverential for the Lord. Amen. Makikita mo yung paggalang sa gawain, paggalang sa salita ng Diyos, paggalang sa pag-aaral, paggalang sa kabanalan ng Diyos. Nandun po yan. And with regards on our family, makita mo maayos na nagpapatakbo ng kanyang pamilya yan. Maayos yung kanyang pangarap, maayos yung kanyang pamilya, maayos yung kanyang relasyon pagdating sa ating Panginoon. Okay, basahin po natin para maintindihan niyo yung buo na Ephesians chapter 5 verse 1 to the following and on. Yan po kayo yung mga anak, minamahal ng Diyos, tuladan ninyo siya, mabuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig sa atin, hinihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kayo ang mahinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikipagit, karugihan at pag-ibig. Gayon din ang anumang malaswa o walang pagpuluhang usapan at pagkibirong di nararapat. Sa halip, pagpasalamat kayo sa Diyos, alam ninyo na walang bahagi sa harian ng Diyos. Ang ng Diyos ang mga taong wala
walang bahagi sa karya ni Kristo at ng Diyos ang mga taong mapakigapit, mahanay, mapag-ibot, sapagkat ang mga pag-ibot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong kagaya ng inuman sa pamamagitan ng pagkakatwirang walang kaguluhan, sapagkat dito dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuod sa mga suwaid. Kaya huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit kayo'y nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon, mabuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Sapagkat ang binubukan ng pamumuhay sa liwanag ay bawat mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilangtad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kayahiyang paggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ay nalalantad at naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, magising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay at iniwanagan ka ni Kristo. Kaya tingnan ninyo kung paano kayo namumuhay, mabuhay kayo tulad ng mga pagkatalino at di tulad ng mga bangman, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalhin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong makahangal, punuwain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira ng kayan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyo mabuspos kayo ng Espiritu Santo, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga istimulo, at mga awiting espiritual. Kung puso kayong umawit ng magpuri sa Panginoon, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pasakop kayo sa isa't isa, tandaan ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia sa kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nagpapasakop si Kristo sa itang nasasakop ni Kristo ang Iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ng inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Iniantog niya ang kanyang buhay para rito upang ang Iglesia ay talaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap ang kanyang sarili upang maiharap sa kanyang sarili ang Iglesia, marilag, banal, walang patig at walang anumang dungis o kulubot. Dapat magmahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, pagkos ito'y pinapakain at pinaalagaan niya ng gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Tayo mga bahagi ng kanyang katawan dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. Ulitin ko po sa inyo ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. Ulitin ko po sa inyo, verse 32. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag ko. Ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So ang pinapakita ko dito sa binasa po natin, when we have the Spirit of God, it will happen to us to be in a clean living. So sa madaling salita, mayroong kabanalan na po kumikiral. So kasi kung minsan po ito, ginagamit po ito ng mga tao na kung saan hindi naman ang-align yung kanilang buhay sa Panginoon. Kaya nga kung minsan, it used this abuse. Ginagamit ito at inaabuso. So, minsan, maririnig po namin, may mga lalaki na magpasakot ka sa akin. Kahit mali yung mga ginagawa, gusto niya magpasakot pa rin sa kanya. So, mali po yun. So, with regards to sa sinabi po sa verse 32, isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. So, sa madaling salita, kailangan our life must be aligned to Christ Jesus. Amen. Yun yung nakaka-apekto
po sa church at sa ating pamilya. At yun po yung dapat maging basihan po nito. Hindi po yung basta-basta lamang po natin sinasabi, pasakop kayo, pero paano magpapasakop kung iba na may hindi nakapasakop kay Kristo? Kaya ang ating magmumay dito, katulad ni Kristo, siya yung ulo ng iglesia. Nagpapasakop sa kanya ang iglesia. So, ang tinutukoy po dito, with regards in our only living to God, yung pamumuhay na banal po. Amen. So, hindi po tayo parang usapan po itong pakasalikudan kundi usapan na may kinalaman sa kabanalan ng ating Panginoon. Now, what happens when we are being filled with the Spirit? The fruit of the Spirit is evident in His very life. Yung pupungan ng Espiritu na pinapakita po sa atin sa aklat po ng Galatia 5:20-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapagkakabaitan, kabutihan, katapatan, kaginaunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Now, kung mapapansin po natin dito, when we are filled with the Spirit of God, ito yung bagay na makikita natin sa isang tao. Ano ba tanong po ito? May pag-ibig na sa puso na ito. So, ibig sabihin po nito, unang-unang dapat na makikita sa iyo, yung pag-ibig sa puso. Meron ka na rin kaganaan, kapayapaan, pagkatyaga, kapag-ibig, magiging mabait na po yan. So, dapat po tayo nagiging mabait na po tayo. No? Pero hindi tayo nagiging mabait tungkol sa mga bagay na mayroong sabihin po natin hindi, walang kinalaman sa kabanalan. So, kung minsan po nga kasi, sabi ko nga po sa inyo, the words of God being abused. Inang-abuso dahil sa maling pag-unawa. So, kailangan po na makita po sa atin ito because this is the evidence that we are being filled with the Spirit of God. Dito po, makikita po natin, tingnan niyo po sa sarili natin, may pag-ibig na ba ako, may kaganahan na ba ako, may kahinahunan na ba ako, meron na ba akong magpipigil sa sarili, meron na ba akong kapagitan, meron na po ba akong kabutihan. Tingnan mo po sa sarili mo yun, kung talagang tayo mo ay talagang nasa Panginoon. Kasi alam niyo po, kung minsan, dahil nga po sa tigas ng ulo po ng tao, kung bakit hindi po natin talagang maintindihan yung mga bagay po sa Panginoon. Kaya yung Espiritu ng Diyos, hindi magpasok-pasok sa buhay po natin. Kaya nga, we must be filled by the Spirit of God. Amen. Or else, wala po yun. Amen. You are the same with your old life. Ganun pa rin po yung pamumuhay natin. Kaya makikita ko, Kristiyano, matagal na, pero wala na bago sa buhay. Kristiyano, walang natanggal lang sa kanya na kahit iisang kasalanan o maliit na kasalanan man lang na nagagawa niya, hindi man lang natanggal sa kanya. Kaya obviously, this will be an absence for the Holy Spirit in Him. Amen. Kaya titignan po natin yan. Okay? What happens when we are filled with the Spirit? He or she becomes bold in witnessing. Makikita mo yan, yung activeness niya pagdating sa pag-share ng salita ng Diyos, ng gospel ng Lord, o ng mga bagay na ginawa ni Kristo, kita mo, active na po yan. Kaya kung mapapansin po natin, our involvement to the church, pushing us to what? To soul winning. Amen. Kaya naman na muna sinabi ng Panginoon, bago siya umakyat yung kanyang Great Commission, ano sabi niya sa mga alagad niya? Bakit gawin ninyong alagad ko ang dapat sa pagdispuhan niyo sila sa ngalan ng mga anak na Diyos Espiritu Santo, tulungan ninyo sumunod sa lahat ng pagkamutos ko at tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa dulo ng isang lipunan. Now, sabi dito, she becomes bold in witnessing. Sabi po ng 1 chapter 4, verse 31 to 33, pagkatapos nila manalangin na hingin ang kanilang pinagtitipunan, sila lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at dumtapang ng aral ng salita ng Diyos. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di tinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga halihakian, kundi para sa lahat. Kulit po natin. Tanggalin ng ilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatuon tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. So, di ba nakita rin po dito na habang tayo po pala ay ibinabahagi po natin na may katapangan yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon sa Kristo. Hindi tayo pinatutulak ng Panginoon. Everyone that carrying the gospel or witnessing the words of Jesus upon His life, kung kapag ito'y pinabahagi po natin sa isang tao, merong greater words
may pagpapala ang Diyos eh. Sabi niya dito, at ang masakal ng pagpapala ay tinaglayin nilang lahat. So hindi tayo magkukulang. Kaya nga, ang sarap po na dalhin po talaga, yung maging witness po tayo kay Kristo sa mga kabutihang ginawa niya sa atin. Kaya nga, alam niyo tayo mismo, obligahan po natin yung sarili po natin because alam niyo nga, hindi natin obligahan yung sarili natin kung saan po yan dahil if we have the Holy Spirit within us, yun po yung mismo magsasabi sa iyo na mayuwa. Hindi magsasabi sa iyo na magkakay ka. Hindi magsasabi sa iyo na mag-share ka. Amen. So, hindi pa pipigilan po yung bagay na yun. Okay, what happened when we are filled in the Spirit? Kailangan great generosity toward those in need. Nagiging mapagbigay po tayo, nagiging matulungin po tayo, nagiging mapagkamagawa tayo, nawawala yung kalakutan. Kaya Amen. na, tingnan niyo po ang isang Kristiyano, mapapansin niya, pagbago pa lang po sa gawain niya, ang damo niya. May naalala nga po ko nung araw yung mga bago po sa church nung araw halos talaga, pinagmamalaki pa po nila, nagbigay ako tanungin ko kung magkano yung binigay, 5 piso. Tanungin ko magkano yung binigay, 20 pesos. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, when we are being filled with the Spirit of God, yung generosity, yung generous spirit, tumatala yan, nag-overflow. Kaya alam niyo, minsan meron din po mga pagkakataon na ganito. Sa unang banda, ng kanyang pagkakilala sa Panginoon, very generous. Grabe, kung magbigay talaga, overflowing talaga yung pagbibigay niya. Pero bakit tumagal yung panahon, na parang nagkaroon na sa Panginoon, alam niyo kung bakit? Kasi the first that we encounter God in our life, the Holy Spirit come. Amen. Dumarating po yan, lalo na pag nakita po talaga ng Panginoon, na yung pagtanggap po sa Panginoon ay talagang full of love. Amen. Inap na inap talaga sa Panginoon. Dumarating yan, yung parang nagiging generous po siya sa mga bagay-bagay na meron siya. At pinagkakawang gawa niya. Makikita mo, kung di mo kaldero nila, tortina nila, electric pa nila, kama nila, ibibigay po yan sa gawain ng Panginoon. Kasi ganun po nagpapalaw yung Espiritu ng Diyos. Amen. Kasi kapag tayo po talaga may Espiritu, filled with the Spirit of God, nakita niyo po si Jesus, hindi matamot si Jesus eh. Amen. Pag kailangan ng kagalingan, binibigyan na niya ng kagalingan. Pag kailangan po ng palingin, binibigyan na ng palingin. Hindi nga lang po mahalaga sa kanya kasi ang pera at kayamanan. Kundi ang binibigay po ng Panginoon, yung bagay na pakikilamanan talaga ng tao, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay ng mga. Amen. So, nakita niyo yung pagiging generous po ng Panginoon. Okay, tingnan po natin po dito. Great generosity towards those in need. Pagiging mapagkawang gawa po tayo. Maraming chapter 4:32. Nagkaisa ng dangin ang isipan ng lahat ng mananampalataya at di tinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Di ba? Mapapansin po natin, no? Kapag the Christian has filled with the Spirit of God, kapag manamot ka pa. So kung minsan kasi meron mga ugali po talaga ang tao, pinaghirapan ko ito, bakit ko ibibigay sa kanya? Nag-overtime pa ako sa trabaho, tapos bibigay ko lang sa kanya. Ganun po kung minsan ang katakutan natin. Bakit? Kasi without Christ Jesus inside of our heart. Amen. Kaya kung mapapansin po natin, ano po ba yung pinapakita po sa atin ng Panginoon po dito? Okay, para maintindihan po natin itong mga bagay na ito, mas natin po natin pag-aralan po ito. How to be filled with the Holy Spirit. Paano po ba tayo talaga mapupuno ng banal na Espiritu Santo? Paano po ito mga kapatid sa Panginoon? Kasi ito rin po yung nagbibigay sa atin ng pagkalinda. Amen. Ito rin po yung nagpapagana po sa atin sa mga bagay sa Panginoon. Alam niyo kaya po maraming Kristyano nawawalan ng gana sa mga bagay na kapag kayo sa Kristo. It's really because the actions of the Holy Spirit. Holy Spirit guide us. Through our life. Not only the life here, but also the life there. Yung ring natin dito, as a Christian, receive Christ Jesus, or we receive salvation, kasi may po dito yung Holy Spirit. Tignan niyo po ito, bago po tayo kumako dito. Ang Holy Spirit po kasi, yan yung magbabantay ng salvation mo. Kasi sasabihin niya sa iyo kung ano yung bagay na makakapagpawala ng salvation mo at sasabihin niya sa iyo kung paano niya mas lalo maiingatan yung salvation mo. Amen. Kaya it is important to have the Holy Spirit on us. Amen. Alam niyo, kahit na po nasa church ka, kapag puno ka ng Holy Spirit, kahit nakakaantok yung preaching na pastor, hindi ka makakatulog. Amen. Oo,
Sa totoo lang, kasi yung Holy Spirit can give us boldness, activeness, filled with love. Kaya hindi po tayo talaga aantok yan eh. Kaya nga minsan, nagtataka nga po sa inyo, bakit inaantok kayo during service eh. And supposed to be, dapat meron tayong Holy Spirit. Okay? Pag-aralan po natin ito para makarelate po kayo dito. How to be filled with the Holy Spirit? Una-una, greet na the Spirit. Huwag naman po natin iinisin ang banal na Espiritu ng Diyos. Paano po ba nangyayari yan? You must stop greeting the Holy Spirit. Minsan ginagamit natin ang banal na Espiritu eh. Minsan iniinis natin. Minsan pinaglulupok natin. Minsan inaasap natin. Ganun po tayo masama eh. At alam po natin na medyo mananagot po talaga tayo yan kapag Holy Spirit ang usapan. Okay, tignan po natin yung sinabi ng Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Nasasaktan din po pala yung kalooban ng Holy Spirit. Paano po kaya ito? Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutupusin pagdating ng taktang panahon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Not to lose our salvation, kailangan may tatak tayo ng Holy Spirit. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng tatak ng Holy Spirit kung hindi nga nakikita sa atin na yung Holy Spirit motivate us on the things to Christ Jesus. Tinatamad tayo mag-linggo, tinatamad tayo mag-church, konting ulan lang, hindi na tayo umaaten, konting gamit lang, inaantok na tayo sa gawain. Now, mga kapatid sa Panginoon, it is the absence of the Holy Spirit. Amen. At alam niyo po ba, kapag kakontrol po tayo ng Holy Spirit, ang daming bagay na pwede natin maging benefits po para sa atin. At isa na rin po niyan, yung benefits of our salvation. Yung salvation mo hindi mawawala kapag yung Holy Spirit ang laging nag-motivate po sa mga bagay na ginagawa mo. Tingnan po muna natin, paliwanag po muna natin kung ano po ibig sabihin ng Ephesians chapter 4 verse 30. Sa English, ganito po ang sinabi niyan. Ephesians chapter 4 verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Yan yung magiging tatak natin pagka na tayo'y iniligtas pagdating ng araw. And without the Holy Spirit, even though you are a Christian for a long time, you still without sealing by the Holy Spirit. Wala tayong kaligtasan. Hindi tayo matutubos. Kahit sabihin mo, I accept Jesus Christ. Alam niyo, pag tinanggap mo talaga si Jesus Cristo sa buhay mo, package siya kasama ng Holy Spirit. Package siya yung pag-ibig mo ng pagbubuan sa lahat ng bagay. Hindi ka pwedeng tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Then, there is an absence of the Holy Spirit and there is an absence of your works with God. So, malabo po yung bagay niyo. Okay, papaliwanag po natin. Dito nag-grieve ang Holy Spirit. Paano po ba yan? Pag sinabi ng grief, the Greek word translate as grief, lupeo, implies causing pain, sorrow, or distress. Yung nakikita ka lang na malungkot ka sa gawain, nag-grieve ang Holy Spirit doon. Yung nakikita na wala kang magana-gana sa mga bagay sa Panginoon, sa pag-pray, sa pagbabasa ng Bible, o sa mga bagay na banal, nag-grieve ang Holy Spirit doon. Kaya sabi ko dito, lupeo implies causing pain. Nasasaktan ng Holy Spirit kapag nakikita tayo gano'n. Namimigati siya. At nadi-distress po siya kapag nakikita niya na tayo po ay nandun sa ganong kalagayan. Ang ibig sabihin po kasi niyan, you are absent to you. He was absent to us. Kapag ganun daw po pala, wala tayong kagalakan. Okay, fruit of the Spirit, wala kang love, wala kang patience, wala kang peace, wala kang joy. Ano ba? Wala kang kindness, goodness, gentleness, self-control. At wala ka pala ng mga bagay niyo during your yung pakikipag-ugnayan mo. Pakikipag-fellowship natin sa Panginoon, ibig sabihin po pa niya, it causes pain, sorrow, and distress to the Holy Spirit. Kaya naman na naman po nag-grieve yung Holy Spirit. Kaya makapansin po natin, tuloy-tuloy po tayo namamatay. Tuloy-tuloy po tayo pinanghihinaan. Tuloy-tuloy tayo namamala sa ating Panginoon. Kaya nga, lagi po natin i-observe palagi
na tayo be filled with the Spirit of God. Amen. It refers to the Holy Spirit emotional response to the simple actions of believers. At alam niyo po ba, doon tayo nagiging sinful. Doon tayo nagiging makasalanan. At alam niyo, without the Holy Spirit on us, nagiging mas lalong makasalanan ang isang tao. Amen. Kaya nga, our love for the things in God, yun yung nagdadesert po sa atin ng mga bagay. Paano magagawa po tayo ng kasalanan? Kaya hindi niya napapansin. Di ba? Parang may pumipigil sa akin na ganito. May pumipigil sa akin maging gamit ako. May pumipigil sa akin na maging magalit ako. May pumipigil sa akin na sumagalog ko. May pumipigil sa akin na maingit ako. Alam niyo kung ano po yun? It is the Holy Spirit. Amen. It is the words of the Holy Spirit. Amen. Bakit? Kasi napakahalaga po dito dahil yung mga bagay na yun nagpupas sa atin ng kasalanan. Amen. Kaya nga kapag nanginginig ka, kasalanan na po yun. Kapag halimbawa, nangangasal ka, nagagalit ka, yung talagang pinigmag ka talaga. So, ibig sabihin nun, it is sin and you are grieving the Holy Spirit already. Amen. Ito yung damdamin ng banal na Espiritu eh. Kapag ka tayo po'y nagkakasala, nagagalit siya. Naiinis din po siya. At tayo po mismo yung sanhi po ng bagay na yun. At alam niyo po ba, paano tayo magkakaroon po ng kaligtasan? Ang sabi ka magkasala tayo sa anak ng tao may kaligtasan. Subalit ang pagkakasala sa banal na Espiritu ay walang kaligtasan. Kaya nga, ang ibig sabihin nito, the absence of the Holy Spirit into one Christians is no salvation. Kaya nga sabi po sa atin, ito yung magiging tatak natin para pagdating ng araw tayo ay tutupusin. So, tatakyan para tayo ay tupusin ang ating Panginoon. Now, ang ibig sabihin nito, means that believers should not engage in actions that displease or sadden the Holy Spirit. Kung parang po tayo makihalubilo doon sa mga nagdi-displease or doon sa nagbibigay po ng kalungkutan sa banal na Espiritu. Now, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, mahalaga na tayo po yung pay respect to the Holy Spirit. Paano po natin gagawin yun? Like for example, ngayon, dito ka sa oras nito, pay respect. Amen. Give a high reverence to the service. Yung gawain na ito, pahalagahan mo, yung gawain na ito, bigyan mo ng halaga at kabanalan sa buhay mo. Ito gawain na ito, mahalin mo, ibigin mo dahil ang nakapaloob mo dito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Alam niyo kung bakit po tayo nandito ngayon? It is because of the help of the Holy Spirit. He is the one who pushing us. Siya po yun nagtutulak sa atin para magsimba ko eh. Akala niyo po ba tayo lang po yun? Hindi na. Hindi tayo makakapunta sa isang gawain ng Panginoon kung wala ang Holy Spirit. Katulad din po yan. Kapag tayo po ay lumalayo sa kasalanan, hindi ikaw yan, kundi yung Espiritu ng Lord yan. The Holy Spirit. Yun yung kumpurin at napakaboy ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya hindi nyo napapansin, di ba? No Christian ka na, no kumati ka na sa mga born again church, ano nangyayari sa'yo? Masama na yata ako, hindi ko nagagawin ito. Mayroon ka ng ganun ngayon sa mantalan natin, yung sa past belief natin, which is the wrong belief, anong ginagawa natin? Sige, gawa lang tayo, kahit masama, kahit alam natin hindi mabuti yung bagay na yun, sige, basta, magsisipa na lang ako para makapagpaus ako ng kasalanan mo. Ganun yung gano'n natin. Pero right now, hindi na. Doon tayo po yung nakatuklas na po ng katotohanan kay Yesu Cristo, na-encounter na natin si Yesu Cristo sa buhay po natin. Tayo po yung nagkaroon na po ng limitations to do sin in life. Kaya mapapansin mo ngayon, pinipili mo na yung mga bagay na gagawin mo. Titignan mo kung nakalulugod sa Panginoon o hindi. Yung pupuntahan mo, tinitignan mo kung ito ba hindi makakalugod sa Panginoon o makakalugod. Lahat ng bagay parang ina-acknowledge mo sa Panginoon. The Holy Spirit who indwells believers after salvation is grieved by sin and unholy behavior. Matapos na tayo piligtas na. Matapos na yung tupusin ng Panginoong Yesu Cristo. At tapos po, tayo po ay nagkakasala muli. Nag-grieve po ang Holy Spirit po sa atin. Amen. Kaya nga, let us avoid unholy behavior. Let us avoid the things that make us feel.
Alam niyo, ang mga tao po talaga na willing po talaga na lumapit po sa Panginoon, taglay niya yung kanyang Holy Spirit. Amen. Pero yung Christian without desire to change or to avoid sin in Him, or to cleanse in every sense that He has, alam niyo po ba, yung ganong klaseng Kristiyano po ay wala pong Holy Spirit. Kapag wala po tayong parang desire na mabago po yung kasalanan natin, wala tayong desire na mabago yung buhay natin, wala tayong desire na magpaka-holy, magpakalinis pagdating sa Panginoon, ibig sabihin po nun, the absence of the Holy Spirit is within. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, huwag natin biruin kasi no one can seek God without holiness. Amen. Kung sino ang nakakakita sa Panginoon, at di naman tayo nagpapakalinis. Para na sa gano'n, pagdating ng takdang panahon, haharap tayo sa Panginoon na walang kapintas. Amen. Kaya nga, magagawa lamang po natin yan with the Holy Spirit. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mahalaga po talaga tayo, active yung Espiritu po natin sa Panginoon. Amen. Take note, okay? Sabi po dito, this verse serves as motivation for Christians to live a life pleasing to God and to avoid actions that hinder their relationship with Him. So ito daw po yung mag-motivate, magtutulak sa atin o para mag-encourage sa atin para tayo ay mabuhay na nakalulugod sa Panginoon. At maiwasan po natin yung mga galaw po natin, yung mga gawa po natin na makakapagpahadlang sa atin sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya kapag alam na po natin na ito po ay hahadlang sa relasyon natin sa Panginoon ay sa Kristo, let us stop and avoid it. Huwag na po natin gawin. Kaya nga, dito literally, dito sa pinasa natin kanina, sabi po dito sa verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. At tingnan mo po yung maayos na pamumuhay dito, our relations to our God. Yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil alam natin po dito, na ang paglalasing is a kind of sin to God. Amen. That we displease the Holy Spirit on us. Dati, alam nyo, nung araw, talagang sabihin po natin, nagtaklakero po dati. Talagang gabi-gabi, umiinom ako, hindi ako umuwi ng bahay na hindi doble ang paningin ko. Totoo yan. Kaya nga minsan, alam nyo, ilalapit po talaga ako ng madaling araw po sa inuman. Kasi bakit hindi ako makauwi-uwi? Kasi mas naman yung patras ko. Kaysa sa susunod. Di ba, yung sinasabi ko sa inyo, di ba, ang lasing pag naglakad yan, isa usa, tapos dalawang hakbang pabalik, ang tagal makarating po sa bahay po nila. Ganun po yung mga lasing. Alam niyo, nung araw, ganyan po talagang alas dalawang po talaga sa anak po nung araw. Lahat ng uri ng anak, ako, pinagkakalo-halo ko yan, malasing lang ako. Siguro, sabihin lang po natin, hindi ako mamubuhay na walang anak po. Pero, nakita ko yung gulo ng buhay na nandun ka papaloob pala doon sa pagkatayo ng nalasing. Hindi po nagiging maayos yung ng isipan po namin. Kaya, noong time na inabot ako ng Panginoon, sabi ko, nakita ko yung magpariso na ito. Yung lasing ka sa Espiritu Santo at lasing ka sa alcohol. Ang layo ko eh. Ang ganda ng dinudulot ng pagkalasing natin sa Holy Spirit. Dahil yung pagkalasing natin sa Holy Spirit, mahuhugasan tayo sa karumihan. Amen. Lahat ng nagawa mong kasalanan, hinuhugasan niya. Nililinis lahat ng banding, lahat ng dumi sa puso natin, lahat ng mga mapupulang kasalanan natin, pinupunin ng Panginoon ng Holy Spirit. Kaya nga, take note. Sabi po dito, serve as a motivation for Christians to live a life pleasing to God and to avoid actions that hinder their relationship with Him. Huwag na po natin palaging ba o gawin ba kapag yung mga bagay na alam natin makakasira ng relasyon natin sa Panginoon. Huwag mo minsan, di ba, meron mga pagkakataon na parang nakagagawa tayo ng mga bagay na labag sa ating Panginoon. Pero madali lamang po yan eh. Kung tayo po ay magpapalik loob sa Panginoon at hindi po natin pumagay parang lalanguyan yung bagay na yun sa buhay po natin. What do I mean here? Dapat kapag may mga kapagkakasala sa Panginoon, ilapit mo agad at ihambol mo agad yung sarili mo sa Panginoon and repent mo agad yung bagay na yun. Amen. God can be great. Ang Diyos po talaga
nanginginig po yan, nalulungkot yan, nasasaktan yan sa mga aksyon po natin. Ngayon, pinakita rin po sa ating ito yan, mga lingkod ng Diyos. Moses wrote that God was grieved before the flood. Pinakita niya po yan sa Genesis, ano po? Kaya nga po, nagalit po ang Diyos, ginunaw niya po ang mundo eh. Bakit? Kasi ang Diyos po mismo ayaw po talaga sa kasamaan ng tao. Pagkatao po talaga ay saktulan na ang kasamaan, hinahatulan na po talaga ng Panginoon. Amen. They didn't know that God was grieved with grumbling Israelite. Pag mareklamo ang isang tao, at sobra na sa reklamo, yung bang mayroon na naghahanap pa. Di ba yung sinabi mo sa aklat po ng Isaiah, hindi po sila nasisiyahan. Na meron na po sila, pero hindi pa po sila makampante o makakontento sa meron po sila. Okay? Ano ba po? Kay Isaiah prophesied that Jesus would be acquainted with grief. Now, di ba? Ito po yung time na pinako si Jesus, wala man lang nagtapot ng sulyap sa kanya, wala man lang pumansin sa kanya, wala man lang nahamag sa kanya. Now, dito po naiinis din po ang Panginoon, nagagaling din po ang Panginoon. At nalulungkot din po ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa talaga ng mga tao. Amen. Kaya let us build our character in Christ Jesus. Amen. Kailangan magkaroon tayo ng pag-uugali na katulad ng kay Kristo. Para na sa ganun maiaboy po natin na masaktan po sa atin ang banal na Espiritu Santo or ang Diyos mismo. Jesus went over wayward Jerusalem and at the grave. Kaya di ba ipapasok po dito si si Jesus sa Jerusalem. Ang sabi niya, kung kilala niyo lamang kung sino yung dumarating. Sabi niya po gano'n. So, kami po mismo di ba iniyakan niyo mismo ni Jesus po yung mga tao na yun dahil wala po silang kaalam-alam, wala silang kamalay-malay kung sino po yung dumarating po sa kanila. Like for example today, kung alam po natin kung ano itudulot ng mga gawain na ito sa buhay mo, sa kaluluwa mo, siguro ngayon pa lang gising ka na. Siguro ngayon pa lang natutuloy na yung espiritu mo. Baka ngayon pa lang inap ka na sa Panginoon. Kung alam mo lang kung ano yung magiging resulta ng mga bagay na ito na mga pagtitiis, pagtatsagaan natin, na kahit na sabihin mo, binatagyo tayo niya, nagtitiis ka pa rin na makasabas sa Panginoon. Kung alam mo lamang po kung ano yung reward ng mga bagay na yan, hindi mo talaga ayaw ng Panginoon. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang sarap maging masaya sa Panginoon. Amen. Kung masaya ka sa Panginoon, naglalarawan po yun, nagtuon-tuon ang banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Amen. Kaya ito papansinin niyo mga kapatid sa Panginoon. Ikaw, kapag nag-church ka, masaya ka ba? Maganda yung pakiramdam mo? At peace ka ba? May kagalakan ka ba? Now, you are filled with the Spirit of God. Yung pagkakaroon namin ng praise and worship, isa ka ba doon sa talagang sumasayaw-sayaw talaga yung tawag sa Panginoon? O ba nilitad yung sayaw mo? Kaya, ibig sabihin nun, there is a limitations of the Spirit that will act into your life. Hindi makagalaw po sa atin yung Holy Spirit o kapag gano'n. Makikita mo yung talagang tulad mo ng lungdab niya, yung nagpupuskus talaga, yung makikita mo, ang sarap-sarap sa kayaw mo. Yun na kahit na pag-ilas kalima yung paa, pero makikita mo mas mo yung nalasya to, nabigay mo talaga. So, ibig sabihin natin, Spirit with the Spirit, ibig sabihin yan. Hindi pagdanakan. Amen. Kaya nga, kung alam lamang po natin kung ano yung itutulot po nito mga bagay nito, yung magkapisado ka ng words of God, kung alam mo lang kung ano yung itutulot nito pagdating ng araw sa buhay mo, na magsisilbi po itong panangga, pamalo sa mga naglalagablab ng panaso ng kaaway, kapag nandiyan na yung mga anti-Kristo, hindi ka na nila malililang dahil puno ka ng Espiritu ng Diyos. Amen. What is it that grieves the heart of God? Ano po kaya yung nakakapag sabihin natin na kung bakit po ang Diyos po mismo nagagalit po? Tingnan niyo po, ganito po yan. Simple na hindi po natin napapansin po ito. You cannot be filled with bitterness and filled with the Spirit. Di ba? Yan lagi pa lang, pikong-pikong ka pa lagi. Yung parang ang bait-bait ng buhay mo. Ang bait mo sa kapalayan. Di ba? Yung makita mo pa lang yung itsura, bait na eh. Hindi na mamaya napaklaman. Diba? So, doon ba lang, nag-agree pa lang ang Espiritu ng Diyos sa atin kapag magalang tayo. Yung wala naman dapat problemahin, pero parang mabigat ang problema mo. Parang pinagsakan na ng tatlong pero lang sunod-sunod. Kapag
sa mukha. Di ba? So, ganun po yung kalagayan po ng mga bitter eh. Di ba? Yung marami naman nagmamahal sa kanya, pero bitter pa rin. Di ba? Mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, hindi po tayo pananahanan ng Espiritu ng Diyos kapag bitter ka. Sabihin po sa kapatid mo, pag bitter ka, hindi ka pananahanan ng Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos. Di ba? Kapag walang boyfriend na bitter na, walang girlfriend na bitter na, wala na pera bitter na. Kasi pagkala may Diyos ka eh. May Holy Spirit ka, bakit ka magiging bitter? Amen? Amen. You cannot be filled with anger and be filled with the Spirit. Yung lagi kang galit, naku, wala pong Spirit. Kasi ang isang taong laging galit, ibig sabihin niyan, hindi Espiritu ng Diyos na nananasan niya. Okay, let's take a look back into the fruit of the Spirit. Ano sabi ng love? Joy, peace. So, ibig sabihin, wala yung anger. So yung anger, alam natin hindi sa Lord po yan. Amen. You cannot be filled with malice and be filled by the Spirit. Kung masyadong malisyoso. Malisyoso. Diba? Nakitigan ka lang, siguro, malaki ang gusto sa akin. Nakitigan ka lang, siguro may pagnanasa sa akin to. Diba? Ganun na po tayo, o kaya naman nanghiram lang sa iyo, siguro dami po dito. Malisyoso masyado yung mga pag-iisip natin eh. Hindi mo alam, nagagutap lang naman siya, wala siya ng utang sa iyo. May papayaran lang naman dahil kinapos lang. Tapos sasabihin mo, amen. Siguro yung kami ito kaya utang at utang. Ganun. Saan pa ka? You cannot be filled with hatred and be filled with the Spirit. Kailanman po, ang isang taong naging galing, naging masama ang loob, hindi ko pinananahanan po yan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya lagi natin tatandaan, if you are prepared for Christ, mag-iibang mo pa rin yung pag-ibig mo sa puso. Amen. Mag-iibang mo pa rin po yan, yung iyong pakikipagkasundo. Amen? Amen. So, tignan mo po natin yan. Ano? Ephesians chapter 4, verse 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, at galit, huwag na kayong magpupulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Yan. If you are filled with the Spirit of God, hindi na ikaw yung magiging cause ng sama ng loob, ng galit, hindi na ikaw yung manlalait, di ba? Hindi na ikaw yung naipit. Mas okay na yun, yung ikaw yung nilalagin. Yung sinasabi sa iyo na kahit maganda ka, sinasabi ng pangit. Kahit na pogi ka, sinasabi sa iyo, pangit ka. Yan. Huwag kayong madadala po doon sa panlalait na yun dahil lahat yan isipin mo na lang kabaligtaran. Pag sinabing pangit ka, isipin mo, maganda ako. Pag sinabi naman maganda ka, isipin mo, pangit ako. Positive po palagi tayo because in the help of the Holy Spirit, ini-enlighten niya yung naging isip po natin. Confess their sin and forsake them. Great than the Spirit. So, madali lamang po yun. Basta kapag halimbawa, dumating sa atin itong mga bagay na ito, confess it to God. Amen. Pag medyo, mayroong kumakatok na galit sa puso mo, confess mo agad sa Lord, Lord, hindi na ako magagalit. Huwag ayoko maging magalit, Lord. Kasi ang matata ng Holy Spirit pumapangit. Bakit? Siya, bakit? Lagi ka din. Lagi masama loob, lagi bitter. Di ba? Kaya nga, tandaan po ninyo, yan, mga babae, mga lalaki, pagka gusto niyo magka-boyfriend talaga ng gwapo at maganda, huwag kayo, kailangan lagi kayo filled with the Spirit of God. Bakit? Kasi yung pagpili po natin, maganda. Amen? Pag ang isang, ang isang dalaga, no, pumipili yan ng pagiging boyfriend niya. Kaya pangit ang napipili niya. Kaya pangit ang napipili niya kasi masama ang laging kalooban. Amen? Nagigala lang yun. No. It's like, tingnan niyo mo kayong mapapasyanan. Masama yung ugali. Di ba? Kaya ano nakikuha? Kumigisan, di ba? Ating pa yung mga natatagpuan, pasalubero, irresponsable, tamad, di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, paano mamimili ka ng isang tao nakakisamahin mo sa buhay mo? Puno naman ang galit. Kaya hindi ka makakapili ng maayos. Ano ba yun?
Kahit halimbawa, nag-aanap ka ng trabaho. Pagka halimbawa, bitter ka palagi, laging ka na lang mapakipagdapat lang. Naghahanap ka ng trabaho, hindi ka makakakuha ng magandang trabaho. Kasi it leads you into a negative Amen. life. Amen. Bakit ka dadalhin mo sa negatibo? Kasi negatibo nga yung dami, yung isipan mo, yung pananaw mo, negatibo. Kaya ang mangyayari sa'yo, negatibo rin yung magiging resulta ng mga bagay na ginagawa mo. Amen. Kaya nga, ang pinakamaganda dyan, let us all live by the Spirit of God. Para hindi po tayo magkamali. Ikalawa, quench not the Spirit. Paano po natin nag-agree ng Holy Spirit kapag tayo po mismo pinipigilan natin ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin? Mga kapatid sa Panginoon, allow the Holy Spirit to work in you. Pagyan mo siya na makagalaw sa buhay mo, pagyan mo na makakilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Kaya na mapapansin po natin, there is changes always Kaya sabi nito, you must stop quenching the Spirit. Hindi yung pipigilan sa buhay niyo ang Holy Spirit. Amen. Tandaan po natin, mas mahalaga na nakagagalaw sa buhay po natin ang Holy Spirit. Sapagkat, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, if we pray and if we are desired to be in the kingdom of God someday, kailangan pabiyaan mo makakilos sa Holy Spirit sa buhay mo. Kasi yun yung magpapabuti ng iyong Espiritu. Yun yung pag-arayos ng iyong pamumuhay. Amen. Kaya napapansin mo dito, mahalaga sa iyo yung mga bagay na banal. Mahalaga sa iyo yung mga bagay na may kinalaman kay Kristo. Why? Because of the Holy Spirit that you cannot avoid into your life. Kaya po, hindi po makapangyari po talaga yung kaligtasan na gusto ibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi magkaroon ng completion yung ginagawa ni Jesus sa buhay po natin. Because we cannot allow, we don't allow the Holy Spirit to work within us. Amen. Kailangan makagalaw sa buhay mo ang Holy Spirit. Kailangan siya po yung nandoon sa puso mo. Amen. Para sa ano, bawat tipong ng puso mo, banal, malinis, mabuti. Dahil yun yung Holy Spirit Kaya nga, if evil is inside within your life, walang ipagdawa po yan kundi kapahamakan. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, dapat maging laman po ng isipan po natin yung mga banal. Amen? Amen. First Thessalonians chapter 5 verse 19, huwag ninyong hahandlangan ang Espiritu Santo. Alam niyo po ba, kanibiyang mga kapatid sa Panginoon, if you stop the Holy Spirit working into your life, I tell you, hindi ka magiging banal. Hindi ka magiging mga Diyos. Hindi mababago ng Diyos yung buhay mo accordingly para tanggapin ka nun sa kanyang kaharian. Kasi you won't allow the Holy Spirit Ayun tulutan mo na makagalaw sa buhay mo yung Espiritu Santo. Para yun yung mag-guide sa iyo kung ano yung mga bagay na magagawa mong mabuti, banal, at nakalulugod sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag mo na makikita rin yung kalooban ng Diyos kung ano yung gusto na mangyari sa atin ng Panginoon. Kaya nga lang, sinasap ng Holy Spirit, mamumuhay tayo ng soloista. Mamumuhay tayo ng sa sarili lamang po natin. Kaya nga, we don't mind, we don't acknowledge God in our life. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi natin sinasabuli sa Panginoon because of the absence of the Holy Spirit. Amen. Kaya nga, pagka may Holy Spirit ka, makikita mo, lahat ng mga bagay na ginagawa mo, makikita mo, pray mo yan, inilalagay mo sa maayos na pakikipag-balansa o kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo, makikita mo magiging maayos. Kaya halimbawa, alam naman po natin, makataki po palagi ang kaaway sa buhay po natin. Kaya pag may pumapasok na halimbawa na mga pang-asar sa buhay po natin, ikaw na mismo, inilihis ka na ng Holy Spirit. Hindi kanya papabayaan na pakisalamuhan sa mga tao nila. Bakit? Kakabigin kanya ay ilalayo ka dito sa mga tao nila. Amen. Na magpaprovok para magalit ka, magpaprovok para mainis ka, magpaprovok para mag-fail ka sa mga bagay na may kinalaman sa kapanalan ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, it is important that the Holy Spirit working on us. Hindi na po tayo magiging tamad pagdating po sa mga bagay na banal. Amen. Hindi na tayo tamad maging mag-church, na kahit walang reason, hindi na po tayo mapipigilan sa mga bagay na yun. Why? Because the Holy Spirit working in you. Amen. Even in our prayer, magiging masipag tayo sa pagpapray. Why? Kasi you allow the Holy Spirit to do whatever God wants you to do. Kung ano yung bagay na gusto mo pinagagawa sa inyong Panginoon, pinahintulutan mo yung Holy Spirit, sige, itulak mo ako para magawa mo
ito. Alam naman natin yung flesh natin, takot talaga sa mga bagay ng Espiritu eh. Kaya nga hindi po natin magawa yung mga bagay na yun because we are of the flesh. Amen. And we need to go into the Spirit. We need to live in that Spirit. Amen. Kaya paano nangyayari yun without the help of the Spirit? We cannot do it by our own flesh. Amen. Makikihirapan tayo kasi kagalaman yun eh. Flesh and Spirit are against to each other. Are opposed to each other. Kaya nga makikita po natin, yung manang natin lagi walang tinatamad mag-church, tinatamad mag-pray, tinatamad magbasa ng Biblia, inaantok sa gawain ng Panginoon, dahil nga nasa flesh tayo eh. Pero when you allow the Holy Spirit to work within you, makikita mo yan, magkukulang mo, ay iba na ako ngayon ah. Masaya na ako ngayon sa gawain. Active na ako ngayon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga kapitbahay ko. Nakakakain na ako ngayon. Masaya ko lang ibinabahagi yung salita ni Kristo. Nakakapag-akain na ako, nakakapagligtas na ako ng mga kapitbahay ko. At isa pa masaya na ako pag itumatalo ng gawain. Amen. Hindi ko na sinasabi na, wala akong pera na masahe. Hindi na ganun yung pananaw natin, kundi gagawa ang Diyos ng paraan. Amen. Kasi maaalala mo, ipapaalala sa iyo ng the Holy Spirit, yung mga pangako ng Diyos. Amen. Sabi ng Diyos, God will make a way where there seems no other way. Wala kang pamasahe, ang Diyos ang gagawa para magkaroon ka ng pamasahe. Amen. 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 But kung yung iyong faith is working, at alam niyo po ba, mag-work lang yung faith mo kapag inaalam mo ang Holy Spirit na magdalaw sa buhay mo. Kaya nga yung faith natin namamatay. It won't work. Kaya nga, yung faith ng isang tao is dying. Bakit? Kasi wala yung help ng Holy Spirit eh. Pero kapag nandun po yung help ng Holy Spirit, pakikita mo magiging active ka po talaga. Tingnan natin. How to quench the Spirit? Paano po ba natin pinipigilan po talaga yung Holy Spirit na makagalaw sa atin? Isang indikasyon po niya, makikita mo yun, di ba? Parang tamad na gumawa sa Panginoon, tamad na sa mga bagay sa Espiritu. Yan po natin pinipigilan yung Holy Spirit. At tignan pa po natin yung ibang bagay. Una, to stifle or suppress His word in you. Yung ayaw mo tayo palutan siya makagalaw sa buhay mo, pinipigilan mo siya. No, stop! Pagka mayroong mga mabubuting bagay na gagawin ka, but the glory of Christ Jesus, pinipigilan mo. Kapag mayroong halimbawa itinagay sa iyo, yung Holy Spirit na, akayin mo siya, dalhin mo sa church. Ay, ako nakakatakot, baka may gawin ako. You people, and you suppress His word into you. Amen. Ganun po yun nangyayari. Bakit tayo napipigilan? Because we stop the Holy Spirit to do. Kung ano yung ginawa sa ating naman ng Espiritu Santo. Ikaw na, to have His word in your heart. Yung kumbaga parang because of doubt, because we are confused. Ano nangyayari po? We refuse to work the Holy Spirit inside of our heart. Amen. Pinipigilan natin, pinahihinto natin. No, no. I don't like to be and live by the Holy Spirit. Ganun po yung nangyayari po sa atin eh. And supposed to be ang Holy Spirit, dapat hindi ka talaga. Amen. Hindi yung paggamit sa iyo ng Holy Spirit, it cannot make you exhausted. Bakit? Hindi ka naman parang ubusin eh. Kundi, naharagdagan ka pa ng Holy Spirit kapag gumagawa ka sa kanya. Kasi bakit? Kasi nagiging pakinabang yung buhay natin pag ang dami ang pangalaman. Paano pa po natin nakuhan sa Holy Spirit? The resisting kapag tayo lumalaban. Kapag nilalabanan po natin yung mga bagay na ginagawa sa ating ng Panginoon. Kaya nga, do not resist the Holy Spirit in you. Do not resist the Word of God. Amen. Kasi may kinalaman po ito sa mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Holy Spirit. To exert your will above the will of God. Yung gusto mo mangyari, yung gusto mo, at hindi yung gusto mangyari ng Panginoon. Amen. Kaya nga, doon sa bagay na yun, nakukulat mo na pipigilan natin yung Holy Spirit doon. Kaya nga sabi natin po dito, allow God's will into your life. Ayaw na mangyari po yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo. Kasi meron na yung pagkakataon na maglingkod sa Panginoon, pero naglilingkod naman po tayo sa ganang sarili lamang po natin. Amen. At hindi sa ganang kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos ang paglilingkuran natin at hindi yung sarili natin.
Kaya nga, yun ang gawin po natin. Yung masunod ang kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban natin. Amen. Dahil ang pinagpili ko rin natin is our God. Amen. Jesus. Siya po yung pinagpili ko rin natin. At hindi tayo naglilingkod sa sarili natin. Always remember that there is only one master. Amen. And we are only all servants. Amen. Tayo, mga alipin lang tayo, mga tagapaglikod lamang po Amen. tayo. To quench the Spirit is to tune Him out. Kung bakit parang tinatanggal natin siya sa buhay po natin. Tuning to the channel of worry. Yan po yung mga bagay. Yung pagiging balisa po natin, magiging lagi na lang tayo nag-aalala sa buhay. Ibig sabihin po niyan, we tune Him out. Inaalis po natin siya sa buhay natin. Tuning to channel of fear. Kapag lagi tayong takot, lahat lang, inatabunan natin, we tune Him out. Tuning to channel entertainment. Yung parang ginagawa na lang natin libangan yung pag-church, ginagawa na lang natin libangan yung pag-choir, ginagawa na lang natin libangan yung pag-dancing, ginagawa na lang natin libangan sa buhay. Kapag hindi libangan ang mga bagay dito, Amen. kundi ang lahat ng ito ay banal. Amen. Kaya sa ganitong pagkakataon, hindi natin ginagawa po yung mga bagay na yun. Amen. Tuning to channel grade, yung tayo po mismo, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, bilang tumagat ng Espiritu ng Diyos, sabi ko nga po sa inyo, there is no grieving anymore. No Christian greediness. Amen. Hindi na po tayo sakit, hindi na tayo suwapang sa mga bagay, hindi na tayo makasarili, hindi na tayo kumagay, sarili na lang natin yung iniisip natin, sarili ka na na lang, damdamin na lang natin yung naging iniisip po natin, kundi wala na tayong pakialam sa ibang damdamin. At higit sa lahat, sa damdamin ng banal na Espiritu Santo na nagsasabi sa atin para mapaayos yung buhay. Amen. Amen. Lagi Amen. po natin tatandaan. When you stop quenching the Spirit, wonderful things happen. Maganda yung mga mangyayari. Kapag-ramang yung mga mangyayari. Ano ba yung mga bagay na po pwede mangyari? Doors will open. Obviously, the door of all heaven will be open for us. And not only the doors in heaven will be open for you, it is also the doors of opportunity. Maraming mga opportunity na magtutukas para sa atin. Kapag tayo po mismo, hindi natin pinigilan at pinahintulutan po natin na makagalaw sa buhay po natin ang Holy Spirit, makikita mo ang daming mga bukas na pinto para sa iyo. Amen. And that was a good opportunity for every one of us. Amen. Na hindi makakatuhan yung relasyon mo sa Panginoon, hindi mamamatay yung Espiritu mo kay Kristo, hindi mawawala yung relasyon mo kay Kristo, sapagkat ang tukasin ng pito ay walang iba kundi si Yesu Kristo. Amen. It is the Spirit of God. You will have peace of mind. Na kahit na sabihin mo, nagkikirahan na, nagtitigmaan na, sumasabot na sa paligid mo, still nandun pa rin yung peace of mind. Amen. At alam niyo bakit may peace of mind? Because yung sin na nandalasan sa buhay natin yan. Yung sin na amoy niya. Bakit? Kasi nandun yung Holy Spirit. Amen. When we achieve the Holy Spirit in us, when we sabihin natin, when we are going to the Holy Spirit will be a part of us, makikita mo, yung sin, makikita mo yan, medyo ikaw mismo na ayaw na yan. Kaya nga, let us all be filled with the Spirit of God. Para na sa ganon, tayo po mismo mayroong kapayapaan palagi sa isip. Amen. Alam niyo kung bakit lagi Panginoon ang isipan po natin? Because of the absence of the Holy Spirit. Amen. Pansinin niyo po ito. Let us all know the Holy Spirit. Pag sinabi ko Holy Spirit, pag inamagin mo Holy Spirit, parang ang unang-unang papasok sa isipan mo, grabe yung parang kapayapaan. Amen? Amen. When you look into the holiness of God, ang una makikita mo, wala yung trouble. Wala yung mga bagay na problema. Kundi ang makikita mo parang payapaan na lang. Kaya nga, when we imagine the Garden of Eden, parang ang sarap ng buhay. Yan. Minsan nga, meron mo mga nakikita po sa inyo, yung parang mga dinidesire yung mga lugar, yung mga parang pangarap nyo na parang farm, o yung mga parang, so ako nga, minsan parang pagka umuulan, ang naaalala ko yung parang nandun ka na sa simpleng parang kubo lang na nabong. Nasa isang bukid, tapos may mga puno, tapos parang pag umuulan, nandun ka naliligo ka, ang sarap parang payapa. Kaya hindi mo ka ganun, pero pagka ang inisip mo, nilagay mo sa puso mo ang Holy Spirit,
makikita mo kahit na gaano maraming problema, meron pa rin pagkakataon. Amen. Ganun yung pakiramdam na merong Holy Spirit. Amen. At hindi po yung makikita mo parang ang bigat-bigat ng itsura. Yung pala ang problema lang nito, walang kulang mamaya. Di ba? Naman din kami yung mga katabi ko. Gano'n. Kapag ang mabigat ang itsura niyan, tanungin mo, anong problema mo? Pakikita mo lang makwenta-kwenta yung problema niya. Naubusan lang ng suka. Nakita mo, mabigat na ang itsura. Yan. Pero kapag may Holy Spirit ka, nasa kabila ng kawalan, pakikita mo, nandun pa rin yung kapayapaan sa buhay mo. You will then experience the word of the Comforter. Doon mararanasan po natin yung kanyang comfort. Yung pakikita mo na kapag puno ka ng alalahanin sa buhay, pakita mo may tagapagpaaliw ka. Yan. Amen. Hindi ba yung parang nakakaliw palagi siya, si Dick Soto, si Joey DeLeo, si Alan Kay. Hindi yung mag-aaliw sa'yo, hindi yung Holy Spirit. Kasi tayo ang naghahanap tayo ng aliw sa iba eh. Kaya nga minsan, pakamabihan, ibang aliw pa yung mga hanap po natin. Ano? Kaya make sure na Holy Spirit yung nilalapitan po natin our dream comforter. Kaya with the help of the Holy Spirit, pakita ko, kapag mabigat ka na sa problema, as the Holy Spirit of God, tawagin mo, kawitan mo, Holy Spirit, makikita mo papaganamin. Amen. 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 And that's number 3, walk in the Spirit. Yung ating paglaban sa Espiritu ng ating Panginoon. You must start walking in the Spirit. Umpisa na po natin. And alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ito yung mahirap na gawin ng isang Kristiyano. Yung lumakan sa Espiritu ng Diyos. Why? Because they don't understand the importance of the Holy Spirit in you. Nakakala natin, okay na lahat, basta nag-church tayo, no? Wala pa kwenta po ang mag-church kung wala ang Holy Spirit. Amen. Kung hindi tayo lumalakad sa Espiritu. Because we worship God in the Spirit and in truth. Sa Espiritu po yung pagpilingkod po dapat natin at hindi sa naman. Kaya naman minsan, marami po mga Krisyano, makita nyo, nadadaig ng damdamin. Nadadaig ng kanyang suliranin, nadadaig ng mga problema, nadadaig ng mga kaguluhan, nadadaig ng mga sitwasyon sa buhay. Alam niyo kung bakit? Because of your flesh. Alam niyo, yung makikasa natin bilang mga emosyonal na tao. Dahil po yan sa ating laman. Kasi ang laman natin, medyo sensitive po yan eh. Pag kinuha mo yan, nakakaya yan eh. Pero ang Espiritu po natin, kapag nasanay tayo lumaban sa Espiritu, makikita mo meron niyang pagtitiis, meron niyang pagtityaga, meron po niyang pahinuulan. Yung po mga bagay na binubunga po ng Espiritu. Galatians chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, mabuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo magbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Do not focus on your flesh. Amen. Kaya ang sabi ng Lord, deny yourself. If you want to follow Christ Jesus, deny yourself. Kasi itong flesh, hindi talaga makakasunod kay Jesus yan. Kasi nakakit nito, sa pakikipag-isa natin kay Jesus, tayo'y nakikipag-tiis din. Amen. So, kailangan din natin danasin yung hirap at pagtitiis ng ating Panginoon sa Kristo. At sa danan natin, ano po ba yung pagtitiis na kailangan na danasin natin? Actually, hindi naman kailangan ipakuha na tayo sa krus. Ang pagtitiis na yan, tinitiis natin yung mga bagay na magdudulot sa ating nagpapakamutan. Tinitiis na po natin yung mga bagay na kung saan parang may sarap-sarap sa naman, pero makakapagpahabang sa Espiritu mo. Yun yung mga bagay na tinitiis na po natin. Kaya nga, dito, makikita po natin kung paano tayo lalakad sa Espiritu. Ganito po yan. Walking the spirit of faith. Sa pamamagitan po, dito po tayo, kumbaga parang sa pananampalataya po natin, tayo'y lumalakad na po. So, paano po ba yun? Like for example, the lame man arose and walked. Ito pong lugpo na ito, nung pinanganak siya, lugpo na po siya. But money isn't really wanted in his life. But the time came when he encountered the apostles of God, the disciple of God. Doon na-encounter niya po ito, itong dalawa po, ito po si Peter at si John. Ito po lalaking ito na lugpo, umaasa siya na bibigyan po siya, lilimusan po siya ng pera.
Pero hindi po gano'n na nangyari. Bakit? Kasi mas mahalaga po talaga yung paglakad sa Espiritu. John chapter 3 verse 7 to 8. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lugpo ang itinayo. No, di lumakas ang mga paa at tumutulong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulutad at nagpupuri sa Diyos. Di ba ganyan din po tayo? Dati, we are focused on money. Lumalapad po tayo sa Panginoon because ang umiiral po sa atin is flesh, kaya tayo ay nakafocus sa pera. Amen. Sa pagkita lang ng pera. Pero, if the Holy Spirit is working in you already, magkakaroon po tayo ng twisting desire. At yung desire na yun ay pagpapahalagahan mo na yung bagay na makakapagligtas sa iyo. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, minsan alam niyo po, hindi naiintindihan po ng maraming Kristiyano kung ano po yung mahalaga sa buhay po nila. Why? Because of the absence of the Holy Spirit. Kapag mayroon mo ng Holy Spirit sa buhay mo, makikita mo, yung contentment in life na ngayon wala kang pera, basta may kaligtasan maging Kristo masaya ka. Amen. Kaya ito yung bagay na kung maging inalok nito po ang mga alagad na ito, dito sa mundo. Alam niyo, kung binigyan po nila ng pera po ito, nilimusan po nila ng pera po ito lang po na ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nakakalakad. Pero ano yun po yung pinabigyan niya? Nasabi po dito si Peter, tsaka ni John, I have no silver and I have no gold, but one thing I have given to you in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, hindi po kung pera ang tinanggap ito hanggang ngayon, hindi pa po ito nakakakilala sa Lord. Amen. And obviously, walang siya kaligtasan. Kapatid sa Panginoon, kung hindi nyo nakilala si Yeso Cristo, hanggang ngayon wala pa kayong kaligtasan. Maraming may pera ka, pero wala kang kaligtasan. Pero praise God, dahil nagpakilala sa si Cristo, tinanggap mo naman siya, kaya may kaligtasan. Amen. And one thing we should know, na kailangan gumalaw ang Holy Spirit sa buhay mo para manatili yung pag-ibig mo, yung alam mo, yung desire mo sa mga bagay para makapanatili ka sa kaligtasan. Amen. Amen. Okay, tuloy pa po na din. Peter walk on the water. Nung si Pedro po, lumakad po sa tubig, sabi niya po kay Jesus, Panginoon, kung kayo po yan, palakarin niyo rin po ako dyan sa tubig. Matthew chapter 14, verse 28 to 32. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw hinayan, papuntahin ko po ako diyan sa inaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumuakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Tuloy mo natin. Panginoon, sabihin niyo ako, sigaw niya. Agad siyang giwakan ni Jesus, bakit ka nagkalindahan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro, pagkasakay lang sa bangka, tumigil ang hangin. Now, mga kapatid sa Panginoon, ganito yan. Minsan, lumalakad na tayo ni Jesus. Lumalakad tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, pero mapakita natin yung mga pagsubok sa buhay, unti-unti lumubog yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Walking in the Spirit of God is walking great faith in Christ. Yung paglakad sa Espiritu ni Cristo, lumalakad po tayo sa katanginan ng pananampalataya natin sa Diyos. At we don't need to walk into the water over the water. Hindi naman kailangan na makalakad ka sa tubig para sabihin may pananampalataya ka. Ibig sabihin po dito, yung hindi ka lumubog sa mga bagay ng mga sanlibutan at tuluyang kang kainin itong mga bagay nito at mawala ka kay Kristo. Our faith in Christ, yung ating pananampalataya sa Diyos ay nagpapanatiling talaga sa atin sa Panginoon. Kaya makikita mo, we obviously, na kapag kami problema ka, anong isisigaw mo? Lord, please help me! Yung katulad na sinigaw po dito si Peter, sabi niya, Panginoon, sabihin ninyo ako. Yun yung unang-unang dapat na kapag kami, faith ka talaga in Christ Jesus, you are walking in the Spirit of God, unang-unang tatakbuhan mo, walang iba kundi ang Panginoon. Amen. At hindi po tayo mag-rely o didepende sa mga bagay po na pinangahawakan natin dito sa mundo. Because all that things is flesh. Kaya hindi po natin masana yung sarili po natin sa paglakad sa Espiritu. That is because
kulang tayo sa paghingi ng tulong sa Panginoon. Amen. Kulang tayo sa pananampalataya. We all sense that we are having a faith in Christ Jesus, pero hindi naman naka-activate, hindi gumagana. Kung baga parang longgan palagi yung ating faith, hindi natin magamit. Kasi mga sabi, kapag nakikita natin, lumulunod tayo sa mga pagsubok, lumulunod tayo sa kabutuhan o sa kasalanan, lagi natin isinisigaw sa Panginoon, bless the Lord! Sinisigaw natin sa Panginoon, Panginoon, sakipinin niyo ako. Kapag nakikita ko na napupuno ka na ng kasalanan, nalulunod ka na sa sanlibutan, naaabala ka na sa mga bagay, sa problema, sa kabuluhan, sa sanlibutan, lagi mong sinisigaw palagi, Lord, tulungan mo ako. Kaya nakawala na po tayo sa ganun eh. Inaalam na lang po natin na lumabog po tayo. Si Peter, alam niyo po, buti na lamang po nahawakan po siya ng ating Panginoon. Amen. Yun din po ang kailangan po sa atin. Kasi pangako sa atin ng Lord, as He promised for us, He will never leave us nor forsake us. Amen. And He will assist us by His right hand. Amen. Sabi niya po kay Isaiah. Kaya mga kapatid sa Panginoon, alalahanin mo palagi na kapag tumawag ka sa Panginoon, if you are walking and living in the Spirit of God, yung faith mo talagang nakapokus mo talaga kay Kristo. Amen. Kadalasan lumalakad po tayo sa Espiritu, pero nag-aanin lang po tayo magpatuloy ng paglakad papunta kay Kristo. Kaya nga, kapag lumalakad ka na sa Espiritu, dire-diretso ka na kay Kristo. Huwag mo nang titignan yung ibang bagay. Kasi hindi naman mawawala yung ibang bagay na yan eh. Kung natatandaan niyo po yung asawa ni Lot, siya po sabihin naman pa sa safe siya. Kaya tinignan niya pa, inalanan niya pa yung mga bagay sa buhay niya. Actually, alam niyo, kahit natutukin po yun sa Kamay Gomorra, hindi naman po sila maghihirap eh. Dahil nandun si Yahweh. Si Yahweh naglabas po sa kanila doon para hindi makahamag. Kaya nang mas pinahalagahan niya, yung kanyang mga kayamanan, yung laki ng kayamanan po nila doon. Kaya ano nangyari? Kasama po siyang natupok po doon. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, pag lumalakad ka sa Espiritu, huwag mo nang intindihin yung mga bagay sa buhay. Hindi mo na sinabi na bagay wala mo. Kundi mag-focus ka, dire-diretso sa paglilingkod mo sa Panginoon. Mag-focus ka, yung paningin mo kay Kristo. Amen. Dahil yung mga bagay na nasa iyo, hindi na mawawala yan kapag ka kay Kristo. Amen. I tell you the truth. Nakahanap po natin kung wala yung mga bagay sa buhay mo natin kapag tayo dire-diretso lumakad sa Panginoon. I tell you, hindi. Mas lalo pa nga pagtitipayin ng Panginoon yan para sa iyo. Amen. Yung babae mo, yung babae po na tumulong po dito kay Eliseo, tatandaan niyo po yun. Nung pagkaroon ng tigmangan, diba, 7 years tigmangan, hindi na wala po yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang bukid, yung kanyang kita. Amen. Doon sa kanyang bukid, yung pinaling ng Lord po yun, hindi na wala yun. If we are walking and living in our spirit, gusto ko malaman mo, Diyos hindi may pag-apihan. Amen. To walk in the Spirit is to take by faith that God has granted His Spirit and proceed accordingly. Kapag nakag po natin sa Espiritu, ipagkakaroon ng pananampalataya na ipagkaloob sa atin ng Diyos para tayo'y punuin upang magpatuloy ng nananayon sa kanyang kalooban. Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, if we have the Holy Spirit, if we are filled with the Holy Spirit, nakikita po natin na tayo po ay nakakapagpatuloy sa ating Panginoon. Amen. You will never stop walking and living according to the Spirit of God. Hindi na po tayo mapipigilan po dyan. At yan yung kagandahan ng isang tao, ng isang Kristyano na mayroong dalan na Espiritu Santo na nagmamotivate sa kanya into Christianity. Kaya napakahalagang pasalamahan po natin ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Let us all stand and worship our God. Pagin po natin ang Panginoon. Kung akala ko po na halaga lang ang buhay ko din sa mundo. Para masabi na maganda ang buhay ko, ayong sagana sa lahat ng bagay. Pero nakita ko sa inyo at ikita sa akin ng Panginoon ang kalagahan ng kanilang buhay ay merong naman ng Espiritu Santo na palaging nag-guide sa iyo, nagbibigay na liwanag sa iyo, na sandali na tumitingin yung paningin mo, makikita mo mayroong sisigat na liwanag sa buhay mo at hindi ka mananaig ng tribla.
napakabuti po ng Panginoon sapagkat naranasan ko po yung lumaban sa karinlan. Pero nang sandali na tinawag ko ang Panginoon, nagpasimon siya sa akin ng isang liwanag na kung saan nagsabi niya sa akin na huwag mo ipagpatuloy ang katiliman, pagpatuloy ka sa liwanag na dulot ng Panginoong Yesu Cristo. At sa oras na ito, pinagdalaman po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, with the help and the wisdom of the Holy Spirit, the Christian life, sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, walk into the likeness of Christ Jesus, and you will understand how important life is walking to the Spirit of God. Bakit sa oras na ito, pahandaan mo ang iyong ugnayan sa Panginoon Yesu Cristo. Pahandaan mo ang sinasabi sa iyo ng Holy Spirit. And always listen to the voice of the Spirit. But always keep listening into your ears. Na nagsasabi sa iyo, anak, paralangan at patuloy ka sa buhay. Let's worship you. Yes, Lord, teach us, O God, in everything that you want us to learn. Yes, Lord. Yes, Lord. Mahirap ang place na magpapagawa ng Panginoon. Mahirap kami kayo na pag-iwan sa sarili namin, Panginoon. Na nakapagkagawan sa ating Panginoon po sa amin. Maaaring kami mag-fail. Pero yung ikaw, Lord, magdadaling kami namin. It's our past to learn, God. To learn all the things in our business. Pwede ka namin pagkatapos sa iyo, Panginoon. Pwede ka tayo pagdaan ng aming pagwagin sa iyo. Pwede ka tayo gusto natin sa iyo, Panginoon. Please, Lord. Gusto namin pagkatapos sa iyo. Gusto namin pagkatapos sa iyo. Yes, pagkatapos sa iyo. Inaalaw namin, Panginoon, ang pagdalang po sa aking Holy Spirit. Pinapahintulungan ka namin, Panginoon, ang pagyalaban ng aming buhay. Gusto namin maging maayos, Panginoon. Gusto namin maging magaling. Gusto namin maging malinis. Gusto namin maging banal. Gusto namin makabilang sa mga hawak mo, Panginoon. Gusto namin, Lord. Gusto namin, Lord. Ang alam natin, Lord. Gusto namin ikaw, Panginoon. Isang oras sa Holy Spirit. Pangalamin lahat ng mga sa mga gusto namin makita, Panginoon, ang mga sa buhay namin. Please, Lord. Tulungan mo kami lahat, Panginoon. Lalo-lalo na, Panginoon, yung mga nalulunod sa kasalanan. Assist mo sila, Panginoon, ng iyong tanang kamay. Tawagin mo po sila, Panginoon, sa pagkakano ng Lord. Sa iyo po kami mananaswin po sa help us, as the Lord is giving. Kumandal sa kami Panginoon, na hindi kami mabibiglo, katulad ng sinabi ng Lord. Lahat na nananalig sa iyo, Panginoon, at hindi mabibiglo.
Ikaw yung aming gawin na pataas na Panginoon. Sa iyo kami yung mataas at nagtitiwala, Panginoon. Natutulusin mo kami pagdating na araw. Sapagkat nananatili sa amin ang tatang pagdala ng Espiritu Santo, Lord. Upang pagdating na matandang panahon, Lord, kami tutulusin mo, Panginoon. Panginoon, pagdudulog kami, Panginoon, at sa managin ang aming puso. Pagdudulog kami, Panginoon, nagkaroon ng kagalakan sa iyo, mga Espiritu. Dan sa mga kami, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw yung aming pinagdala. Salamat, Panginoon. Ikaw yung pinilit namin, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Upang kami malibatag, Panginoon. Upang hindi kami mahalakan sa ating Panginoon. Lalo na, Lord, masyado kami akin sa ating kalugan. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami maakit sa kalugan. Yung nagtalo kami, Panginoon, na Panginoon namin, Panginoon Jesus. Yung iyong kagandahan, Panginoon. Yung iyong kadakilaan. Yung iyong kagandahan, Panginoon. At nakaakit ko sa amin, Panginoon, sa buhay nito, Lord. Nakita ko kami na kagandahan po, Panginoon Jesus. At masukan na namin, Panginoon, ang mga lakad nito, Lord, na ayon sa iyong talapungan ko. Panginoon, lumaasa po kami ng puso, Lord, sa iyong mga pangako na iyong binitawan para sa amin. But namin, Panginoon, even though we do deserve all your promises of God, still, Panginoon, ikaw pa rin yung Diyos na nag-offer sa amin ang mga bagay na ito, God. Napakabuti mo, Panginoon, dahil ayaw mo kami mapahamak. Napakabuti mo, Panginoon, dahil ayaw mo kami palagdag. At salamat, Panginoon, sa biyaya ng kagandang loob na ibinuhos mo sa lahat ng mga nananalig sa iyo, God. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa pagkakabit po namin ang nararamdaman namin, Panginoon, na gusto kong makikiligtas na natin, God. Sa lahat ng ilang Diyos, napakabuti mo po sa buhay namin, God. Panginoon, dalangin po namin na huwag po kami iiwan, Holy Spirit. Sa bago po kami palagi po, God. Sa lahat ng aming desisyon, sa lahat ng aming isipin. Ikaw yung Diyos na magpasya po dito, Panginoon. At kung kami man po, Panginoon, ay nalilihis, so God, lagi mo kami itamig, Panginoon, sa iyong landas. At kung po kami hahayaan na maligaw po po niyo, God. Panginoon Jesus, maraming salamat po, Lord. Pabagal mo po ang buhay ng bawat isa amin, Panginoon. Pagpalahin mo po kami, Panginoon, ng Espiritu mo, God. Pagpalahin mo po kami ng kapanalan mo, Lord. Pagpalahin mo po kami ng katwiran mo, God. Upang hindi makapasinungalingan ang aming mga isip at puso, Panginoon. Sa amang kasinungalingan ang kaaway mo, God. Lord, ikaw pa rin, Panginoon, yung aming pipiliin sa wakas, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Bless us mightily, Lord. Bless this church. Bless every one of us over here, Lord. Pagpalahin mo po kami sa iksigili ng mga kaunang pagpapala, especially in our spirit, in our relations with you, God. Pagpalahin mo po kami dito, God, lalo pa po, Panginoon, na lumago ang aming espiritu at ang aming pagkilala sa iyo. Para sa ganun, Panginoon, mas lalo namin ma-enjoy ang buhay at malapit sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, inanap mo kami sa aming pag-uwi. Pagpalahin kami mga-uwi, Panginoon, sa aming mga tahanan, tigtas na sasamahan mo po kami, Panginoon, kasama ng aming mga sasakyan, O Lord, na aming gagawin, Lord. Ikaw yung Diyos na mag-iingat para sa aming God. Maraming salamat po, Panginoon. Panunin mo po kami muli ng iyong banal na loob, Panginoon, na kami natubuhay, O God. At sasamahan po kami ng iyong presensya, Panginoon, na mapilid sa amin sa tagumpay ng buhay, O God. Maraming salamat po, Panginoon Jesus.
Kaya po, Panginoon, na sa iyo po namin maibalik ang pinakamataas sa papuri pagsamba sa tanging pangalan mo po lang ang in Jesus' name. Amen. God bless you.